Some senators visited quake-hit areas to assess the damage and to turn over assistance. Joining us live from General Santos City is mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, sino-sino itong mga senator na to na bumisita at anong klaseng assistance ba yung kanilang ipoprovide? Tama ka din, Denise. No? Kanina bumisita dito sina Senator Win Gatchalian, Mig Zubiri, JV Ernesto at Erwin Tulfo para nga mag-monitor, mag-assess at magbigay na rin ng assistance dito nga sa may Sarangani, pati na rin dito sa General Santos. No? Kanina naabutan natin sila dito sa may General Santos kung saan nagkaroon sila ng turnover nitong mga food packs. Ito yung mga bigas na ipinamigay nila dito sa LGU para naman maging tulong ito doon sa mga kapatid natin na naapektuhan ng lindol. Nagbigay rin sila ng cash assistance dito sa Gensan. Nagbigay sila dito sa Gensan ng nasa 1 million pesos at sa may Sarangani naman is nasa 1.5 million pesos. Ito daw ay galing sa kaninang sariling bulsa. No? Ito daw yung 1 month nilang sahod bilang mga senador. Pero according din sa mga senador kanina, hindi raw dito natitigil yung kanilang pagtulong at asahan daw dahil ang Senado bilang isang government side talagang handang tumulong para nga dito sa mga apektado at nananatiling mga apektado ng lindol dito. Denise? Ivan, ilang pamilya approximately ang magbe-benefit from those donations or assistance rather na binigay ng mga senador? Denise, currently kasi meron according sa General CDRRMO, no, nasa 6,724 families yung affected ngayon dito. No? Pero so far, itong mga tulong na ito, dediretso to doon sa mga kapatid natin. Meron tayong, the other day, may mga narinig tayo from DSWD, pati na rin na merong mga private companies, meron din mga organizations, mga NGOs na dumidirekta dito sa LGU ng Gensan para nga maghatid ng tulong. Pero kasi kanina Denise, no, nag-ikot-ikot tayo dito sa may Gensan at talagang kapansin-pansin talaga na marami pa ring residente yung nahihirapan at nanghihingi ng tulong, no, lalong-lalo na doon sa mga obstructed areas talaga, no, gaya nung nandito sa may barangay Lubang. No. According sa kanila, ang talagang kinakailangan nila ngayon talagang pagkain, pati na rin tubig, no, dahil yan daw yung parang scarce sa kanilang mga lugar ngayon. Denise? Okay, ano daw ba yung mga dahilan kung bakit hindi umaabot sa kanila yung assistance, yung tulong? Denise, according naman doon sa mga nakausap natin, no, may mga nag-ikot na rin naman daw from the LGU at mga NGOs doon sa kanilang lugar. No, kinuha yung kanilang listahan at ginawan sila ng profile. No, kasi bago sa DSWD kasi, Denise, bago ka bigyan ng tulong, gagawan muna yan ng profile ng mga social workers ng DSWD kung gaano sila ka-affected at kung kailangan ba talaga nila ng tulong. No, etong mga napuntahan natin kanina, Denise, talagang grabe yung kanilang mga bahay. No, technically, hindi na nga sila pumapasok sa loob ng kanilang mga bahay dahil talagang bumagsak yung kanilang yung kisame, lumubog nga raw yung buong pundasyon ng kanilang mga bahay at napuno rin ng tubig yung loob ng karamihan ng mga bahay dito dahil according sa kanila, merong malapit na water line dito sa yung water district sa kanilang mga bahay. Kaya naman nung gumalaw yung lupa, sumirit din bigla yung tubig. Kaya so far sa mga oras na ito, wala daw silang choice kung hindi matulog sa labas ng kanilang bahay at doon muna mag-camping. Denise? Okay, Ivan, balikan ko yung reports yesterday where it was stated na may mga food packs na tinigil muna, no, yung distribution nito dahil nga medyo kailangan atang ayusin muna yung sistema dahil dinudumog ng mga residente. Yan ba ay napamigay na ngayong araw na ito? Denise, no, ang nangyari kahapon, naging rowdy kasi yung mga kapatid natin na kumukuha nitong mga food packs nga na binibigay ng DSWD. Kaya in the middle of pamimigay, sinarado muna yung mga container vans at hindi muna, tinigil muna yung pamimigay. Pero kanina nung binalikan natin itong place sa may Oval Plaza, nakita natin maraming nag-aantay, maraming mga kapatid natin nag-aantay, pero hindi sila nabibigyan muna nung mga food packs, no, dahil ang target kasi muna ng DSWD
magkaroon ng profile itong mga individuals na ito at saka sila bibigyan dahil itong profiling kasi Denise kailangan na talaga ng mga social workers para ma-identify kung gaanong tulong or anong tulong yung pwedeng nilang ihatid doon sa mga residente. Pero so far, yan yung mga naging aksyon kanina at yung mga residente talaga ngayon talagang humihingi pa rin ng mga tulong lalo na doon sa mga nasiraan at mga distracted yung kanilang mga bahay. Denise? At Ivan, do sa mga gustong tumulong, magpadala ng kanilang mga donasyon, how can they do that? Pwede ba nilang gawin yan? And is there a way for them to also feel secure na alam nila na talagang pumupunta sa tama yung kanilang ibibigay? Tama ka dyan, Denise. Marami nagtatanong yan. Meron na, ang nangyayari, ang ginagawa ng ilang mga nagdo-donate, Denise, pumupunta muna na, ikipag-coordinate muna sila with the local government unit. No? Dahil kasi sigurado daw, pag nagkaroon ng distribution food packs gaya ng mga nangyayari during calamities, talagang dinudumog. No? Nakita na rin natin yan kanina, kahapon, rather, na pag may nakita or isa man na nakarinig or nakatunog na may namimigay ng distribution of food packs, talagang dumudumog yung mga tao. So ang ginagawa ng ilan, coordination with the LGU at yung LGU may kipag-coordinate kung paano mga madidistribute itong mga food packs para kahit paano naman organize at hindi magkaroon ng sapawan na mangyayari. Denise? Alright, thank you for that update. Again, that was mobile journalist Ivan Tarinque.